Sa gitna ng lumalalang isyu ng katiwalian, tila nagkakaroon na ng hidwaan sa loob mismo ng administrasyon. Ilang opisyal na dating kaalyado ng Pangulo na si Kuting Jr. ang ngayon ay naglalaglagan. Itinuturo siya bilang may pananagutan sa mga natuklasang anomalya sa loob ng gobyerno. Ayon sa ilang insider, matapos mabunyag ang umano'y mga iligal na transaksyon sa ilang ahensya, ilang matataas na opisyal ang biglaang naglabas ng pahayag na tila inililigtas ang kanilang sarili sa iskandalo. Sa halip na akuhin ang responsibilidad, ipinapasa raw nila ang sisi sa Pangulo mismo. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang sa usaping ito, ngunit inaasahang maglalabas ito ng opisyal na pahayag sa mga susunod na araw. Habang umiinit ang sitwasyon, patuloy namang nananawagan ng taong bayan para sa hustisya at pananagutan. Ano ang magiging epekto ng isyong ito sa administrasyon ni Kuting Jr.? Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Wala pa rin kayong ginagawa. Ano pa ba ang kailangan gawin para matapos na itong kababuyan ng gobyerno ni Bangag? Recently, may nahuli dyan na ng hold up ng I think ng pawn shop sa Davao. Ano nangyari? Umamin na siya ay napag-utusan na sirain ang imahe ng mga Duterte. Guluhin ang Davao para hindi maging maganda ang imahe sa taong bayan na ang Davao ang gulo-gulo. Pero yung pala ay ginamit lang itong mga taong ito nakapit sa patalim para mang-hold up, manggulo. Then ito ay mga kampo ni Lisa Tanasto, mga kampo ni Bangag ang gumagawa ng mga pang-hold up, pang-ngidnap para sirain. Well, pang-hold up particularly dyan sa Davao, mga kababayan. Tapos mayroon pang ginurgur na babae, binaril. So dyan sa Davao, kahapon yata yun. Tignan natin. Nakita nyo ba yon? So dapat talaga, well, alam mo, wala na kasing, actually, wala nang saysay ang investigasyon. Dahil sila lahat ay halos magkakasabwat yan. Magkakasabwat yan, mga jutang ginimis na yan, mga kababayan. Kaya wala na talagang patutunguhan ng inyong bayan, ginugurgur, sinisira. Pinapatahimik tayo. Ang budget, tignan mo, umaapila yung ating mga magigiting na mga abogado para, makita ng taong bayan kung paano nila ginansyo o, ninanakaw yung pera ninyo. Pati Korte Suprema gusto nilang diktahan. At nakaka-alarma to. And I hope ang mga justices sa Korte Suprema ay huwag magpabayad kay tambaluslos, kay Lisa Tanas. Dahil si Lisa Tanas ay talagang gagamitin niya ang pera ng bayan para isungal-ngal sa mga bunganga ng mga tiwaling justices, and I hope not, na hindi sila pumayag dito para sana huwag kayong pumayag para makita ng taong bayan kung may awa pa kayo. Nakita nyo naman dyan yung oral arguments na pinababalik sa gobyerno ni Bangag ang 60 billion na pondo ng PhilHealth. Okay? Dinownload nila sa panggawa daw ng mga bridges and everything, pero may pondo na yung particular project na yon. Tapos ngayon, ninanakaw nila. Saan pa kayo pupunta? Araw-araw na lang, namamaos na nga ako 2002 pa ako nagnangak-ngak, pero wala kayong ginagawa. 5,500 flood control, kidnapping ni Lisa, agricultural smuggling. Ano pa ba ang kailangan gawin para magising kayong lahat yung pagiging addictus na ng gobyerno ninyo? Sabi ni Marco Fortuny, wala na yata kaming pag-asa na maayos ang kinabukasan sa Pilipinas. Actually, nasa kamay nyo naman yan ang pag-asa. Kung kayo ay magsalita dyan sa kalsada at i-pressure ninyo ang mga sinayupak na ito, panagutin ninyo, one time, big time, lumabas kayo sa kalsada kasama ang mga hukbong sandatahang mga supot. Sabi ko nga, na ayaw kayong ipagtanggol.
Wala namang ibang pwede magtanggol sa inyo kundi sarili ninyo. Tignan nyo si Lisa Tanas, nandito, nagbiga-biga siya dito, Manila International. Pera nyo ang ginagastos. Sabi ko nga, parang pagtuslok nyo ng formalin. Pera ninyo. Ito recently, kapopost lang natin. Tignan mo, kitang-kita ang formalin sa mukha niya. Nakita nyo yan? Namaga na, bloated na. Yung sinasabi niya na nagka-allergy siya sa nadapa. Pati talukap niya nga, pinabulkit niya. Yung mga nasa medical field o nasa cosmetic industry, alam nyo na nagpatuslok siya dahil yun naman ang information na nakarating sa atin. Hi, Edwin Amora, nandito si Palangga. Si Lamipa, NNA, nandito. Thank you so much. Ipagmalaki namin ang Supreme Court na nasa katotohanan ang tunay na nagsilbi sa bayan, sa Pilipinas, sabi ni AMZ. Okay. Meron daw po si Joey na binawasan din daw ang budget sa La Union na nagsalita yung governor. Okay? Well, grabe na nga katalamak. Recently, itong yung tulay, yung bridge, di ba, na bumagsak, na nagbida-bidaan na naman si Bangag, na mayroon daw fault ang design ng engineer. May engineer, nagsalita yung nag-design na engineer. Ano ang sinabi niya? Na hindi dapat daw nagbibigay ng mga statement kung wala pang forensic investigation. Hindi niya indirectly sinabi niya hindi dapat nagbibigay ng mga statement ang gobyerno nang wala pang tamang investigation. Tama. Si Bangag, ang hilig magbigay ng statement, akala mo, may alam sa pag-iiksap sa design. So si Bangag ang pinatatamaan niya. Ganito kalala ang sistema ng gobyerno ninyo. Na kailangan niyong kumilos, kailangan niyong gumawa ng paraan para matapos na itong inyong problema. Pero kung ayaw niyo pa rin kumilos, again, it's not my problem. It's your problem. Lalo na kayo ay nandiyan dyan sa Pilipinas. Kaya itong dahilan kung bakit pinapatigil tayo mga vloggers sa mga videong ipinapakita natin, di ba, na ginagawa nila. Yes, Gorgor TV. Sabi ni Pederino Francis, si Atty. Harold, nangangamoy dilawan. Bakit? Anong ginawa? Yung yung hinaras si Respicio. Bakit anong ginawa? Hindi yata ako updated. Okay. Sabi ni Maria Victoria Sanchez, bagay daw yung aking sunglasses. Thank you, Palangga. Sabi ni Nabi, di mo kailangan maging DDS para makita ang kabulusogan ng admin na ito. Wake up, Filipino. Exactly. Alam nyo, this is not about Duterte or GDS. This is about your future. Bugo ka na lang talaga kung hindi mo nakikita yung ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Hindi ko alam. Aalaman ko pa yung yung Harold na yan. Okay? Sabi ni Scorpion, pure harassment, baka he meant assessment kasi barbero naman siya. Well, alam na natin yan, di ba? Pa-victim card nga yan. Okay. Yes, nakorek ko na yung sarili ko, Maloy. Date yung nasa taas ng video. Yan, nakorek ko na yung sarili ko. Thank you so much. Sabi ni Bega War, Madam Maharlika, tablado si Engineer Ngagba Kuting doon sa totoong engineer ng tulay sa Isabela. Debunked utterly. Yun nga, sinabi ko kanina, di ba? So, kita nyo si Bangag, makapagsalita lang nang wala sa wisyo. Laging ang Bangag eh. Sabi ni Almenda, La Bastida, nagpa-meeting sila bawat barangay. Maharlika, para makakalap sila ng mga pirma ng mga HOA, bawat members. Papirmahan nila para umabot ng milyon. Hanap talaga sila ng paraan. Dapat mga Congress ang mga fake news, kaya sila dapat ang imbestigahan. Hoy, si Bobong Gadon daw nanonood. Yang bobo yan, yang gagong yan, dila kipay kay Lisa Tanas. Yang julol na yan. Mga wala na kasi paninindigan. Yan, Gadon, kung nanonood ka nga, kung totoong ikaw yan, nakikita mo ang ginagawang pagpapatakas sa mga fugitive, ang mga kasinungalingang may hot pursuit sa kidnapping ng 14-year-old, pero wala naman.
Ang naniniwala na lang kay Bangag ay pareho niyang addictus at ito ay mga nakikinabang sa pera ng bayan, yung mga nakapwesto. 'Di ba? Yan ang mga nakapwesto na nakikinabang. Oh. Sabi ni Federino Francisco, back up si Father Reyes ni Attorney Harold. Baka naman baka naman pareho lang silang laban kasi, well, alam ko yung pari niyan. Kasi like si Rowena Guanzon, di ba? Kilala yan na kakamping. Pero in fairness, naninindigan pa rin siya, anti-bangag pa rin siya. At bilang abogado ay kinuha siya, I believe kinuha siya ng ating mga kapwa vloggers, kinuha ba siya or mga kakilala niya ng, na mag-represent dito laban kay barbers. So, it's not about hindi pwedeng, porket magkaiba tayo ng paninindigan ng political affiliation o ng political leaning, mag-aaway na tayo forever. Kaya nga si Rowena Guanzon, dating commissioner, nakaka-believe siya dahil siya na lang ang nag-iisa na consistent na anti-Marcos, anti-Bangag. Diba? So makikita mo na sincere siya sa laban niya. Hindi katulad ni Robredo, nasaan na ba? Nasaan si Kiko Matching? Ayun, kasama si Bangag, picture-picture, di ba? Ito yung mga walang paninindigan. And you have to be proud. Kahit si Guanzon ay kakamping siya, tumatalima siya dun sa tama. Kasi may paniniwala siya, akala niya siguro yung mga dilawan na sinuportahan niya, maging okay. O tignan mo, nare-realize na ni Guanzon na yung mga kasamahan niya, dahil recently nag-post siya sa picture ni Kiko Matching and ni Bangag, yung selfie. Nasabi niya pa nga, i-post ko kaya, magpa-picture kaya ako kay Kiboloy. Sabi niya, kasi ngayon ina-atake siya Ina-atake siya ng kapwa niyang kakamping na Duterte na daw siya. Di ba? Nagkikriticize din si Guanzon sa government ni Duterte. At normal lang na mag-criticize ka. Pero ang importante, hindi ka bangag. Hindi ka nagbubulag-bulagan katulad ng mga kasamahan niya. At ngayon ay ayaw niyang tumigil sa what? Sa pagtutulig sa mga bangag. Yun ang importante. May mga asong ulol doon nanonood. Sino yon? Jared. Okay? Orlando Nicolas. Okay. Now, anong mga pangyayari ngayon? Paulit-ulit lang. It's about Inday Sara Duterte. Okay? Puro Inday Sara, kung paano nila ngayon, may mga bago na naman sila, mga ghost kids daw, Hindi nyo ba nakikita na walang stability ang gobyerno ni Bangag? Dahil isa niya sa pinakamatalik na kasabwat ni Lisa, based sa affidavit ni Attorney Glenn Chong, na dating DICT Secretary na si Ivan Oy. Ayan, totaling tinanggal na o nag-resign na. Dahil hindi natin alam, hindi yan na nakayanan yung pressure or nagkaunsehan or hindi natin alam. Dahil puro kapalpakan, walang nagtatagal na cabinet officials. Halos lahat, lalo dyan sa presidential communications. At patuloy sa araw-araw ng kababuyan nila, mga kasinungalingan nila, mga trolls ni Lisa Tanas, yung pagbabayad nila ng trolls ng mga pro-bangag vloggers, babagsak sila at sooner or later, matatapos din yung mga hayop na yan. Okay? Katulad na nga lang itong kabubuhan ni... alam nyo na kung gaano kamangmang si Bangag. Nagpapakalat sila ng kasinungalingan na nangunguna daw sila sa survey, na dominate daw nila ng mga kandidato ni Bangag. Itong parating na eleksyon, kasinungalingan. Puro kasinungalingan ang binabanggit ni Bangag. Hindi totoo. Diba? By the way, nagbigay ba ng pagpugay at condolences si Bangag doon sa dalawang doon sa pilotong namatay, yung bumagsak na what do you call it, na helicopter, right? Was it helicopter, no?
Aeroplano. Okay. Yung bumagsak na yon, nakikiramay ba si Bangag? Nararamdaman ba niya yung mga pighati ng mga pamilya? At yung mga namatay na mga sundalo na nakikipaglaban sa NPA, may ginagawa ba si Bangag? Wala. Masyadong nasa madilim na kayo na yugto ng inyong buhay dyan sa Pilipinas. Talamak, may napanood ako recently, I think nasa 12 years old na bata, pinatira ng damo at hindi na kayanan ng utak niya. Nakita niyo ba yon? Nagba-viral dyan sa reel. Yung bata talagang parang, wala sa ayos. Ito na ngayon ang itsura ng bagong Pilipinas. Matataas ang, ang krimen. Nagbabarila na lang, kung ano-ano na ginagawa ng mga tao. Dahil sila ay fighter jet daw, sabi ni Nix. Okay? Fighter jet. Jet. Kaiba pala yun, Okay, sa bukid doon nangyari, sabi ni Danny Boy. Ayun na nga, nagbigay ba si Bangag ng pinuntahan man lang ba niya? Itong pinuntahan ba niya, may nakita ba kayo? Yung pagbagsak ng FA-50 fighter jet sa bumagsak sa Bukidnon to Air Force. Okay? Anong ginagawa ni Bangag? Abalas siya sa kanyang pagngangampanya sa mga kawatan niyang mga kandidato dahil gusto nilang manalo at dayain ang halalan para tuluyan nilang matanggal si Inday Sara at mawalan sila ng kalaban sa 2028. Unang-una kong in-expose sa inyo. Hindi man lang puntahan ni Bangag ang mga sundalo natin na, personal niyang pakiramay at bigyan ng benepisyo itong, extra benefits itong mga ating mga sundalo. During Duterte, ginagawa ni Pangulong Duterte yun. Sabi ni Dodi TV, let's vote the lucky 9 ng PDP laban. Yes, si Cecil. Okay, Cecil, how are you? Okay. Sabi ni Sunny, Sunny Ang, I think this time is not about Duterte against administration. It is already people of the Philippines versus administration. Ayun nga sinasabi ko sa inyo palangga. Ang pinagkakabalan ng Congress, Senate, ng Malacanang ay si Sara. Duterte. Wala po silang ibang pinagkakabalaan. Kung di tayong mga mamamayang Pilipino, pinapatahimik tayo, sinusuppress tayo lahat. Ito pala. Nakita niyo ba ito? Binanggit ko na ito kanina. Di ba? Yung Office of the Solicitor General, nakikiusap sa Korte Suprema na ibasura yung pag-iimbestiga sa kanila. Nakita mo yung mga hayop. Akala ko ba ready sila? Ito sinend sa atin. Petition. Okay. Ano sabi dito? Yan. Pinapabasura. Okay. Pinapabasura ang petisyong pagdeklara na unconstitutional ang 2025 General Appropriation Act. Di ba sabi ni Bangag, binasa niya yon isa-isa? Ang 4,050 pages ba yon? At ang sabi nila, nung nag-file right away ng petition for certiorari and prohibition, ang grupo nila, Attorney Vic Rodriguez, ang sabi nila, handa sila na ibigay itong mga dokumento na ito. Di ba, pinagpapaliwanag si Kimbo, ang Committee on Appropriation. Bakit ngayon ipinagtatanggol ng Solicitors General ang Bangag na administrasyon at nakikiusap dito sa Korte Suprema, nagdadasal sila hanggang tumbong nila na ibasura. Kung totoong wala silang dinoktor, wala silang dinaya, at totoong merong figures doon sa bicameral committee report na yon, hindi mo kailangang mag-apila sa Korte Suprema para ibasura, ang petisyon ng Vic Rodriguez, ng Congressman Ungab, na nagre-representa
sa 100 million Filipinos or more than 100 million. Di ba? Magpaliwanag kayo. Ayaw nilang magpaliwanag kasi cornered na sila, sukol na sila. Kaya nga nananawagan tayo sa sandatahang bruskong, mga hindi supot, na manindigan kayo. Araw-araw kayong binababoy at hindi naman kayo tanga kahit yung mga kapulisan na mga kakilala ko. Anong sabi ninyo? Sukang-suka na kayo sa gobyerno kasi wala lang kayong magawa, baka maapektuhan ng inyong retirement o yung trabaho. Naintindihan ko kayo. Pero pag nagsama-sama kayo sa kinabukasan ng mga anak nyo, ng mga apo nyo, ng bayan ninyo, hayop-hayupan na ang ginagawa ni Bangag, ni Lisa Tanas, kidnapping, pambubudol dito sa national budget, i-extort ng pera dito sa fugitive. Diba? Allegedly, binayaran ang tao ni Bonjing ng 30 million pesos para patakasin. Doon sa kapapasok lang, balikan nyo yung pinakauna, nandyan yung video. Ang sinasabi nila, tumakas, nag-CR. Kitang-kita doon sa video pinresent natin kanina na pinatakas nila at ayon sa ating informante, tumataginting na 30 million pesos. So sabi ko nga, kung matinulang yung mga investigators o dyan sa Congress and Senate, eto dapat ang ginigisa dyan sa Kongreso at Senado, not vloggers. The reason why tayo, dahil apektado, dahil tayo na lang ang kakampi ng taong bayan. Kami na lang na mga vloggers ang kakampi ninyo. Dahil lahat sinusupalpalan ang media, even yung mga tiwali dyan, hindi naman lahat. Kasi may puting ahas din tayo sa Malacanang press corps. Binibigyan, pinapalamon para hindi magkaroon ng mga, ng mga tanong na dapat ay masupla talaga ang gobyernong ito or, hindi sila nakakapag-ulat ng tama. Ito nga yung footage na pinakita natin kanina, yan. Diba? Yung footage na yan na pinakita natin kanina, may nagpakita ba na media dyan? Wala. Dapat yung media na yan, dahil naturingang Fourth Estate yan, at yung pinakita nating pinatakas, dapat ito'y viral na. Dahil ang media yan, sila dapat ang kakampi ng taong bayan. Hindi isa sa kanila walang nagpakita ng video. May nakita ba kayo? Wala, di ba? Pero talaga ang administrasyon ni Bangag. Sa John Pantoja, yes. Abangan din ninyo yung ating magiging vlog patungkol dito sa sa di umano na si Remulla ay naniningil dito kay Atong Ang o naningil o nakasingil na ng 150 million. Total of 150 million. Okay, galing ito sa mga pamilya o mga kakilala o mga pulis. Okay? Na nagbigay sa atin ng impormasyon. May mga impormasyon binigay sa atin, kailangan lang natin ayusin. Kaya nga itong si Remulla, dapat yan ay imbestigahan. Remulla, totoo ba na humingi ka ng total of 150 million allegedly kay Atong Ang para dito sa on and off na bail nitong mga pulis na sangkot dito sa gumurgur sa mga missing sabongeros. Malupit talaga ang Imagine niyo ang inyong gobyerno, yung DOJ, under yung Bureau of Immigration, lahat na lang mga palangga when you go to Department of Agriculture. Diba? Si Lisa Tanas, si Bangag dyan ay nasa likod ng smuggling. When you go to BIR, yung ulat ko nga sa inyo dati, mga expose ko na nag-extort sila sa mga negosyante. Na kapag 1 million ang tax mo, kapag 10 million ang tax mo, 5 million na lang ibayad mo, ang dinideclare nila, 1 million o kalahating milyon, ang 4.5 million, mga ganyan, ibubulsa nila. Saan ka pa pupunta? Pumunta ka sa Bureau of Customs, andyan ang pamilya ni Lisa, sila ang royal family na
nagpapatakbo ng smuggling. Saan kayo pupulutin? Kaya hindi nyo ba nakikita na itinataya namin yung buhay namin? Lalo na ako, may assassins na pinadala sa akin. And for cases, hindi pa ba malinaw sa inyo kung bakit ako ginigipit? Kung bakit sinusubukan akong gurgurin dito? Dahil sa mga ina-expose natin. And you have to do something. Kayong mga polis, kayong mga sundalo, kayong mga Air Force, dahil kayo ay sumumpa, kayo ay may tungkulin sa bayan nyo. Hindi ako. Ako wala ako tungkulin sa bayan. Dahil unang-una, hindi naman ako sumisweldo sa kaban ng bayan. Pero kayo nasaan? Ang pera, ginagastos ni Lisa sa formalin niya para yung mukha niya magmukhang patay na matigas. Paulit-ulit na lang ang pinag-uusapan natin, mga palangga. Ang mga empleyado at embahada at konsulado, mga balasubas ang mga pag-uugali ngayon. Hindi katulad ng panahon ni Duterte. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!